Mga kababayan, ito pa. Sabi nung Marines na naglaglag kay Saldico at kay Romualdez, no, na nag-deliver daw ng mali-malitang pera. Sabi pa niya dito, sabi, ang pangalan kasi noon, mga kababayan, ay si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, na isang taga-deliver daw ng basura, ay sinabi niyang 46 kamaleta ang dala ni Eric Yap. No? So mga kababayan, sumagot ngayon itong dating tagapagsalita ni Mama Leni Robredo na si Barry Gutierrez. Ano ang sabi? Mga kababayan, ito na. Naku po, patay. Sasabit ito Ito ang sabi. Ang sabi niya dito, si Eric Yap daw, mga kababayan, ay isang ehemplo na nagbibit-bit daw ng 46 kamaleta na may lamang sandamakmak na pera. Sabi kanina, si Eric Yap. No, si Eric Yap po ay ang dati, no, na membro ng AXIRS ng mga tulpo. O si Eric Yap po, kung naalala nyo, taga Baguio yata yan, isang congressman. So ngayon mga kababayan, nag-react itong si Barry Gutierrez. Yung dating tagapagsalita ni Mama Leni Robredo, si Attorney Barry Gutierrez. Ang sabi niya, dito sa Pilipinas Today, Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong Huwebes, September 25, ibinunyag ni Orly Gutesa, dati umanong security aide ni Ako Bicol Representative Saldico, na nasa 2.2 billion ang pinakamalaking na i-deliver niya kay Ko. 2.2 billion ang pinakamalaking na i-deliver niyang cash kay Saldico. Ito umano ang nanggaling kay dating AXIS party list at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Nako po, mga kababayan, 2.2 billion. Ito daw ay dala, no, kasama niya si Benguet Representative na dating AXIS party list, Eric Yap, na nagkakahalaga ng 2.2 billion, no? Nakalagay kasi dito, mga kababayan, 46 kamaleta. 46 kamaleta na nagkakahalaga ng 2.2 billion. Ito umano ay nanggaling kay AXIS party list or ngayon Benguet Representative Eric Yap, dadalhin daw doon kay Saldico. Sa isa namang Twitter post na sinabi ng dating Vice Presidential spokesperson Attorney Barry Gutierrez, na naging House Appropriation Chairman si Yap noong Duterte administration. Pag sinabi nating House Appropriation, pareho ng function kay Saldico. Si Saldico kasi, mga kababayan, siya po ang House Appropriation. Sana ngayon sa panahon ni PBBM. Pero dati ang House Appropriation Chairman ay si Eric Yap. Sabi ni Barry Gutierrez. So kung nagdala ng pera si Eric Yap na 2.2 billion papunta kay Saldico na dinadrive ni Orly Gutesa, ipinunto ni Barry Gutierrez na ito rin ang panahon na nakatanggap umano ng 51 billion flood control funds si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Naku po, eto na nga, mga kababayan. Kung sa panahon ni Eric Yap na dating AXIS representative, si Eric Yap daw ang isang House Appropriation Chairman noong 2022 hanggang 2021. Ngayon, ito din daw yung period or time na nakatanggap din di umano ng 51 billion flood control project funds si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. That serve a closer look now, don't you think, saad pa ni Barry Gutierrez sa kanyang post. Ayan na nga, mga kababayan. Kung bit-bit ni Eric Yap ay 2.2 billion para dalhin kay Saldico at kasama itong si Orly Gutesa. Nag-react ngayon
si Attorney Barry Gutierrez. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List na 46 na maleta ang dala niya na nagkakalaman ng 2.2 billion. So sumagot ngayon si Attorney Barry Gutierrez. Si Yap ay isang House Appropriation Chairman noong 2020 hanggang 2022. The same period that Representative Pulong Duterte received 51 billion in flood control project funds. Nako po, mga kababayan. So may possibility kaya mga kababayan na ang pagtanggap ng 2.2 billion ni Saldico ay tumanggap din si Pulong ng 51 billion? Nako po, sasabit si Pulong dito. Mga kababayan, nagtatanong lang. Nagtatanong lang, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Halaka, Diyos ko po. Diyos ko po, Marimar. Diyos ko po, Diyos ko po. Diyos ko po, Marimar, sasabit naman si Pulong dito. Ayan mga kababayan. Naku po, pakinggan si Pulong. Eto na, mga kababayan, punta tayo. Davao City. Naku, eto na mga kababayan. Speaking of paghatid ni Eric Yap ng ACT-CIS ng 2.2 billion na nagkakaroon ng 46 kamaleta para dalhin kay Saldico according kay Orly Gatosa. Ito naman mga kababayan, ang NBI Region 11 nag-umpisa nang nag-imbestiga sa mga flood control project sa Davao Region. Naku po, mga kababayan, eto na. Akala ninyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung sinabi ni Pulong na walang ghost project. Walang ghost project dyan, mga kababayan. Walang ganyan sa Davao. Walang multo sa Davao. Pakinggan ninyo May ads lang. Ito na Isa-isa na, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, isa-isa na yan. Ito. The NBI Davao will also be investigating flood control projects in said province. And for details, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, na-miss ka na namin. Nagsimula na ba ang investigasyon? Ayan na Lord, tama ka nga dyan. Nagsimula na News 5 po yan ng National Bureau of Investigation 11 ang mga flood control projects sa Davao Region nitong linggo. Ayon nga sa NBI 11, direktiba umano galing sa kanilang central office ang naturang hakbang. Ito ay may kinalaman pa rin sa maanumalyang flood control project ng bansa. Nilinaw naman ang ehensya na pati ang ibang infrastructure project ng rehiyon gaya ng tulay at kalsada ang iimbestigahan din na posibleng may anomalya din. Nagipagpulong na din ang NBI sa DPWH-11 para hingin ang mga dokumento ng kanilang mga proyekto. Kasali naman sa iimbestigahan ng ehensya ang ilang empleyado ng DPWH-11 kasama na ang mga district engineers. Nagsimula ang kanilang investigasyon mula taong 2016 sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang mula 2016 inumpisahan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, tatagal umano ng 3 buwan ang kanilang gagawing investigasyon. Sisiguraduhin naman ang ehensya na magsasampa ng kaukulang reklamo ang mga sangkota na individuala sa posibleng korupsyon. Lord? May tanong yata ang iyong tita Denise. Actually, two things. Mabilis lang, Bella, no? I just wanted to know also kung ilan in total na mga projects yung iniimbestagahan ngayon and kung saan na napunta yung usapan ng no? Because last week nga ba yun? Parang kinonfirm, nakakuha ang distrito ni Congressman Pulong Duterte ng, if I'm not mistaken, 51 billion. Pero sabi na naman, noong September 11, wala daw anomalyan and you're free to inspect. Yes, tama nga kayo dyan, Lord Denise. Ayon nga sa NBI 11, ay kukuha pa sila ng mga dokumento
galing sa DPWH 11 kasi nga hindi lang ang Davao City ang iimbestigahan ng NBI 11, all over Davao region including Davao Occidental, Davao Patay. Oriental, Davao del Norte at Davao del Sur, maging ang Davao de Oro. Nung nakarang buwan nga ay napuntahan natin ang mga flood control project doon nga sa Davao de Oro at mayroong flood control project sa Nabunturan at sa Mawab sa Davao de Oro na kakatapos lang pero sira na. Yan yung makikita nyo sa ating Ayan na. monitor. At dito Ayan, kakatapos lang pero wasak na.